Sa isang liblib na nayon sa kabundukan ng Mindanao, sa bayan ng Tubigan, nakatira ang isang batang lalaki na si Dodong. 12 taon ang kanyang gulang, payat, palaging nakayuko, at may kapansanan sa kaliwang binti. Noong siya ay 5 taon pa lamang, nahulog siya mula sa puno ng mangga at nabali ang kanyang binti. Hindi nagamot ng maayos dahil walang pera ang kanilang pamilya, kaya tuluyan na itong naging pilay. Mula noon, naging buhay impyerno ang kanyang buhay. Ang kanyang sariling ama, si Mang Rodrigo, ay nahihiya sa kanya. Anong silbi mo sa mundo? Hindi ka makapagtrabaho, pabigat ka lang sa pamilya. Sigaw ng kanyang ama tuwing lasing. Ang kanyang mga kapatid ay nanlalait din. Pilay, pilay, walang kwentang bata, tawag nila sa kanya. At sa paaralan, mas masahol pa. Ang mga bata ay tinutulak siya, tinatapakan ang kanyang paa at ginagawang katatawanan. Tingnan niyo si Dodong, kahit karera ng pagong, talo pa rin siya. Tawa nila. Si Dodong ay sanay na sa lahat ng ito. Ngunit kahit nasanay, masakit pa rin. Tuwing gabi, umiiyak siya ng tahimik sa kanyang higaan. Takip ng kumot para walang makarinig. Bakit ako pa? Bakit ako ang piniling maging ganito? Tanong niya sa dilim. Wala siyang kaibigan. Wala siyang kinakausap. Tanging si Ate Belen lang, ang kanyang ate. Ang minsan ay nagpapakita ng awa. Ngunit madalas ay tahimik lang din dahil takot din siyang maging tukso ng kanilang ama. Isang hapon, pagkatapos ng klase, habang naglalakad si Dodong pauwi, hinarang siya ng 3 batang lalaki. "Oh, Dodong, bigyan mo kami ng pera mo," sabi ni Ramon, ang pinakamalaki sa kanila. "Wala akong pera," sagot ni Dodong, nanginginig. "Sinungaling ka." Itinulak siya ni Ramon at bumagsak siya sa lupa. Tumawa ang 3 at umalis na. Umupo si Dodong doon. Dumudugo ang tuhod, umiiyak. Nang makauwi siya, sinalubong siya ng galit na mukha ng kanyang ama. "Bakit ngayon ka lang?" tanong nito. Nahulog po ako," sagot niya. "Siyempre, pilay ka nga, tanga." Sinampal siya ng kanyang ama at itinulak palabas ng bahay. "Huwag kang bumalik hanggang hindi ka nakakakuha ng kahoy para sa apoy." Hindi na sumagot si Dodong. Tumakbo siya, umiiyak, patungo sa gubat. Lumalalim siya, hindi alam kung saan pupunta, basta gusto niyang makalayo. Umabot siya sa isang clearing sa gitna ng kagubatan at doon siya huminto. Umupo sa isang malaking bato at sumigaw. "Sana na lang hindi na ako ipinanganak. Wala namang kumikilos sa akin. Walang silbi ako." Ang sigaw ni Dodong ay tumatagos sa kagubatan, umalingaw-ngaw sa mga puno, subalit walang sumasagot. Umupo siya sa batong ito. Ang mga kamay ay naninikip sa dibdib. Ang hininga ay putol-putol. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon. Pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ang langit ay nagiging kahel. Pagkatapos ay pulang-pula at sa wakas ay kulay abo. Naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga kaklase kanina. Ang tawa nila, ang pagdiri sa kanilang mga mata. Hindi lang si Ramon, lahat sila. Kahit ang mga batang hindi direktang nanlalait sa kanya ay tumitingin din ng may lastima, at para kay Dodong, ang lastima ay mas masakit pa kaysa sa pangungutya. Mas masakit dahil nagpapakita ito na hindi siya pantay sa kanila, na siya ay kawawa, na siya ay kulang. Pumikit siya at pinilit na balikan ang mga alaala bago pa ang aksidente. Naalala niya ang sarili niyang 5 taon, tumatakbo sa hardin, tumatawa
kasama ng kanyang mga kapatid. Naalala niya ang kanyang ama na kinakarga siya sa balikat. Tinuturuan siyang magtanim ng palay. Ang kanyang ina, na noon ay buhay pa, ay kumakanta habang nagluluto. Lahat ng iyon ay parang panaginip na lang ngayon. Panaginip na hindi na muling babalik. Pagkatapos ng aksidente, lahat ay nagbago. Ang kanyang ina ay namatay ilang buwan pagkatapos dahil sa sakit na hindi na nagamot. Ang kanyang ama ay naging lasing. Ang kanyang mga kapatid ay naging malupit. At siya, si Dodong, ay naging multo sa sarili niyang bahay. Nandoon siya, pero parang wala. Kinakain, pero walang kumakausap. Natutulog, pero walang yumayakap. Minsan, sinubukan niyang magpakita ng halaga. Nagtrabaho siya sa bukid kahit mahirap maglakad. Nagbuhat ng mga bunot ng palay, nagtanim, nag-ani. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan, mabagal siya at ang kanyang ama sa halip na magpasalamat ay sumigaw pa. Ang bagal mo! Mas mabilis pa ang pagong kaysa sa iyo. Wala kang silbi. Mula noon, hindi na siya muling sumubok. Naalala rin niya ang isang guro sa eskwelahan, si Ginakira Torres, na minsan ay tinawag siya pagkatapos ng klase. Dodong, alam ko ang pinagdadaanan mo, sabi nito ng mahinahon. Ngunit kailangan mong magpatuloy. May kakayahan ka. Napapansin ko kung paano ka mag-isip, kung paano ka sumagot sa mga tanong. Matalino ka. Umiyak si Dodong noon. Unang beses na may nagsabi sa kanya na may halaga siya. Ngunit kinabukasan, narinig niya si Ginlong Torres na nakikipag-usap sa ibang guro. Nakakaawa si Dodong. Pero ano pa bang magagawa natin? Walang-wala ang pamilya niya. Malamang, hindi na rin siya makakapagtapos. Noon niya naramdaman na kahit ang awa ay may hangganan. Kahit ang mga taong nais tumulong ay may hangganan din ng kaya nilang gawin. At sa isipan ni Dodong, nag-uumapaw ang tanong, ano ba talaga ang silbi ko sa mundo? Tumingin siya sa kanyang kaliwang binti, ang pilay na bahagi na naging simbolo ng kanyang kahihiyan. Hinawakan niya ito, hinimas. Masakit pa rin, hindi lang pisikal, emosyonal. Tuwing naglalakad siya, nararamdaman niya ang tingin ng mga tao. Tuwing tumatakbo ang ibang bata, naiinggit siya. Tuwing may laro, hindi siya inaanyayahan. At ang pinakamasakit, tuwing tinatanong ng kanyang sariling pamilya kung bakit pa siya nabubuhay. Sa sandaling iyon, naisip niya ang pinakamadilim na ideya. Paano kung tumalon siya sa bangin? Paano kung pumunta siya sa ilog at hindi na lumangoy pabalik? Paano kung tumigil siya? Hindi. Hindi niya kaya. Kahit gaano pa kasakit, may bahagi pa rin sa kanya na ayaw sumuko. May maliit na boses na nagsasabi, baka may dahilan. Baka may dahilan kung bakit ka pa rito. Ngunit hindi niya alam kung ano ang dahilang iyon. Kaya sumigaw siya muli, mas malakas ngayong beses, parang pinarurusahan ang langit mismo. Kung may Diyos, bakit niya ako ginawang ganito? Kung may layunin ako, bakit hindi niya ipinapakita? Ang boses niya ay nag-echo sa kagubatan at pagkatapos, katahimikan. Katahimikan na mas malalim pa sa takot. Katahimikan na parang sumasagot. At sa katahimikang iyon, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may humihinga sa likod niya. Parang may tumitignan. Ngunit hindi siya takot. Sa halip, may bahagi sa kanya na nag-antay. Nag-antay na may sumagot, na may lumitaw, na may magbago. At sa sandaling iyon, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi ungol ng hayop, hindi hangin, kundi parang isang tawag, isang serye ng tunog na parang kumakanta, ngunit hindi pantao. Kulog, kulog,
tumayo si Dodong at tumingin sa paligid. "Sino yan?" tanong niya. Walang sumagot, ngunit ang tunog ay patuloy, tila kumakawag sa kanya. Sinundan niya ang tunog, pumapasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. At doon, sa likod ng malaking puno ng akasya, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inasahan. Isang sigbin. Ang nilalang na kwento lang ng mga matatanda. Ang nilalang na naglalakad pa atras, na may malalaking tainga, walang balahibo, at ang buntot ay kumikislap sa dilim. Ngunit ang sigbin na ito ay sugatan. May mga tali sa kanyang mga paa, may sugat sa kanyang tagiliran, at ang mga mata nito ay puno ng sakit. "Tulong! Tulong!" sabi ng sigbin, ngunit hindi sa bibig. Ang boses ay nasa isip ni Dodong. Telepathic. Nanginig si Dodong. Sigbin ka?" tanong niya. "Oo, ako psikolog. At ikaw? Ikaw ang hinahanap ko?" "Ako? Bakit ako?" "Dahil ikaw ang pinili ng gubat. Ikaw ang may kakayahang makita at makarinig sa amin. Ikaw ang tagapagligtas." Hindi maintindihan ni Dodong. "Ako? Walang silbi ako. Hindi ako marunong kahit ano." Ngunit umiling si Kulog. "Mali ka. Ang tingin ng mga tao sa iyo ay mali. Ang iyong kapansanan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda. Tanda na ikaw ay iba. Na ikaw ay may kakayahang makita ang mundo na hindi nila kayang makita. At sa mundong iyon, ikaw ay pinakamalakas." Lumapit si Dodong, maingat, at hinawakan ang tali ng sigbin. Maingat niyang kinakalas ito. "Bakit ako nasugatan?" tanong ni Kulog. "May mga tao, mga dayuhan. Nangingisda sila ng mga nilalang tulad ko. Ginagamit nila kami para sa pera. Marami na silang nakuha. Ako lang ang nakaligtas. Pero mahina na ako." Natapos ni Dodong ang pagkakalas ng tali. Hinimas niya ang sugat ni Kulog. At sa oras na hinawakan niya ang sugat, may biglang nangyari. Ang kanyang kamay ay nag-ilaw ng mahinang kulay ginto. At ang sugat ni Kulog ay unti-unting gumagaling. Namangha si Dodong. "Paano?" "Yan ang iyong tunay na kapangyarihan," sabi ni Kulog. "Ikaw ay tagapagpagaling, hindi ng katawan, kundi ng espiritu. At dahil diyan, maraming nilalang ang maghihintay sa iyo." Mula noon, naging kaibigan ni Dodong si Kulog. Tuwing gabi, naglalabas siya at nakikipagkita sa sigbin. Si Kulog ay nagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan, kung paano makita ang mga espiritong naglalakad sa mundo, kung paano marinig ang mga boses ng kalikasan. At unti-unti natutunan ni Dodong na siya ay hindi walang silbi. Siya ay natatangi. Isang gabi, sinabi ni Kulog kay Dodong ang tungkol sa mga taong humahabol sa kanya. Sila ay mga mangangaso. Ang leader nila ay si Kapitan Santos. Sila ay kumukuha ng mga nilalang katulad ko, pinapatay at ibinebenta sa ibang bansa para sa mahika. Marami na silang napatay at ngayon bumalik sila upang makuha ako at ang iba pang mga kaibigan ko sa gubat. "Paano natin sila mapipigilan?" tanong ni Dodong. "Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi kami simpleng hayop. Kailangan mong ipakita ang iyong tunay na kapangyarihan at kailangan mo ring tulungan ang iba pang mga bata sa inyong nayon." Nagtataka si Dodong. "Ang ibang bata? Bakit?" "Dahil may isang masamang espiritu na kumakain ng kanilang loob. Ang espiritong iyan ay tumutubo sa takot, sa hiya at sa pangungutya. Kapag maraming batang naniniwala na sila ay walang silbi, lumalaki ang kapangyarihan nito. At kapag lumakas ito, kakainin niya ang buong nayon." Nakaramdam ng takot si Dodong. "Paano ko sila matutulungan?" "Kailangan mong ipakita sa kanila na sila ay may halaga. Simulan mo sa sarili mo." Kinabukasan, bumalik si Dodong sa nayon.
Ngunit ngayong beses, iba na ang tingin niya sa sarili. Hindi na siya nakayuko. Tumingin siya ng diretso at nang harangan siya muli ni Ramon, hindi siya natakot. "O Dodong, ano? Umiiyak ka na naman?" Tawa ni Ramon, ngunit tumingin si Dodong sa kanya at para bang may nakita si Ramon sa mga mata nito. Isang lakas, isang katotohanan at nakaramdam siya ng takot. "Huwag mo akong harangan," sabi ni Dodong, kalmado. "Kasi ngayon, alam ko na ang tunay kong halaga at hindi mo ako kayang sirain." Natigilan si Ramon at tumalikod. Hindi na niya hinarang si Dodong, ngunit ang tunay na laban ay naganap sa isang gabing puno ng buwan. Dumating ang mga mangangaso, dala ang mga baril at mga lambat. "Nandito raw ang Sigbin," sabi ni Kapitan Santos. "Hanapin natin." Ngunit doon sila hinarang ni Dodong, mag-isa. "Huwag kayong lumapas," sabi niya. Tumawa si Kapitan Santos. "Bata ka lang? Umalis ka?" Ngunit hindi umalis si Dodong. Sa halip, tinawag niya si Kulog. At lumitaw ang Sigbin kasama ang iba pang mga nilalang ng gubat, mga duwende, mga tikbalang, mga kapre. Lahat ay nagsama. "Ito ang aming tahanan at hindi namin ito pababayaan," sabi ni Dodong. Naging matinding labanan, ngunit sa huli, natalo ang mga mangangaso. Tumakas sila, takot na takot. At si Kapitan Santos, bago umalis, tumingin kay Dodong. "Ikaw, sino ka?" "Ako si Dodong, ang pinili ng gubat, ang tagapagprotekta ng mga nilalang na tulad mo ay hindi nakikita." Mula noon, ang buhay ni Dodong ay nagbago. Hindi na siya tinitignan bilang walang silbi. Tinitignan na siya bilang espesyal. At ang kanyang ama, kahit hindi niya sinabi, ay nakita ang pagbabago sa kanyang anak. At sa loob-loob niya, nagsisi. Si Dodong ay naging tagapagbagaling ng nayon. Tumutulong siya sa mga batang nakakaramdam ng walang silbi. Pinapakita niya sa kanila na lahat ay may halaga at ang masamang espiritu dahil wala ng takot na kinakain ay namatay. Ang kwento ni Dodong ay naging aral sa lahat na ang kapansanan ay hindi kahinaan, na ang pagiging iba ay hindi kamalian, at na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagtanggap sa sarili at sa pagtulong sa iba. Ito ang kwento ng batang akala ng lahat ay walang silbi, ngunit sa katotohanan ay ang pinili ng kalikasan upang maging bayani. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.